morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon na mga kigwars. Kay buntag na, pamangon na mo. Ayan, so ngayon mga kigwars, wala akong pasok today. So nasend ko na si Sarah dyan sa kanyang Huy Cohen. So ako lang mag-isa dito sa bahay mga kigwars. So anong gagawin ko? Hindi kakain mga kigwars. Magluluto ako ng corned beef. Yung nabili ko doon sa Don Quixote mga kigwars. So ito na yon. Ayan. So, lalagyan ko to ng itlog. 2 itlog mga kigwars. Tapos ahos at saka maraming bombay mga kigwars. Ayan. Para masarap talaga. I really miss this food mga kigwars. Alam nyo ba? Mahal to dito mga kigwars. Because shipping fee, diba? Mahal talaga. So, kuha ako ng sibuyas. Pahinaan muna natin yung apoy. Kasi mainit na yung ating frying pan. So, ngayon, ilagay natin yung onion at saka yung ahos. Damihan ko ng ahos mga kigwars para sobrang sarap talaga ba. So, yun siya. So, yung video for today is yung pagluluto ng corned beef mga kigwars, okay? So, ayan. Ito, ano na. So, itong pislito ng ahos. Ayan. Da. Ayan. Gamitin natin ahos para masarap. So, mamaya is magsasampay ako ng mga gamit sa labas mga kigwars. Pero gloomy siya. Parang uulan mga kigwars. Ayan. Pero okay lang. So, at tatakay naman yung weather to di mga kigwars, yung warm weather ba. So, unahin na lang itong ahos mga kigwars. Anyway, same man. Same, di ba? So, ayan yung ahos. O, di ba? Tapos, i-together natin sa onion. Di ba? So, i-mix muna natin. Ang bango na. Kaya butod. Lagyan ko to ng maraming mantika, no? Anyway, olive oil ko siya mga kigwars. Ayan. Para masarap talaga ba? I-cut ko muna yung onion. Sobrang na-miss ko to yung corned beef mga kigwars kasi bihira lang kami pupunta sa Philippine store dito. Kasi, mahal mga kigwars. Onion. Ilagay natin yung onion. So, ayan na. Kita niyo ba? Mabango na siya. So, ayan. Nalagyan natin. So, sintayin natin na maluto talaga yung onion at saka yung ahos mga kigwars. Ayan. So, ayan. Nalagay ko na yung corned beef. So, timplahan na natin yung ating corned beef. Kuha ko ng magic sarap. Dito ko nilalagay yung mga ingredients ko mga kigwars, yung mga Filipino ingredients. Ayan. So, magic sarap to. So, napaka-quiet yung bahay to di mga kigwars kasi wala yung asawa ko at saka wala yung baby ko. Ako talaga yung mag-isa dito mga kigwars. Kaya, magluto ako ng corned beef. So, timplahan natin para masarap talaga ba. So, Filipino style talaga yung pagkain ko to di mga kigwars. So, very little lang yung magic sarap na ilagay natin. May bangag ko ay sa gunting.
konting sugar. Para pang balance ng kanyang lasa. 1/2 tablespoon ng Maki Guars. Ayan. Ay. Ay. Nilukso pa yun. And then a little bit of salt. So ito yung ginagamit ko dito, cooking salt. Ayan. Very dito lang. Ayan. Kita niyo ba? Ayan, diba? Tapos magkuha ako nito konti bago ko ilagay yung itlog, mga kigwahers. Yan. So, balikan ko kayo mamaya. So ngayon, tikman natin mga kigwahers. Masarap na siya mga kigwahers, pero butod. Ngunit na ako magtimpla. Very, very enough. So ayan, kuha ako ng konti. Segregate ko dito. Separate pala. Very little lang. Ayan. Ayan. So, ayan. Ito na yun. And then, let's put an egg. Hindi ko na to. Dito lang ko ito kukutawin, mga kigwahers. Inato yung pagluluto natin. Tawin muna natin. Tingnan nyo. Ilagay natin yung itlog. Dalawa lang yung aking nilagay para budget sa itlog. Halo-haloin lang mga kigwahers. Charot. Ayan, ganyan lang ka-easy, di ba? Easy peasy. I'm excited to eat this one. I'm very excited to eat the corned beef with egg kasi I really miss this food in the Philippines since when I'm in Japan. Ayan. So, ayan. Luto na yung ating corned beef with egg. Sobrang sarap, di ba? Tingnan niyo. So, ayan. Ito yung aking pagkain, mga kigwahers. Yung corned beef at saka itlog. And then, rice, of course. Ayan, mga kigwahers. Kain tayo. So, yung ginamit ko na mesa is kay Sarachan High Chair. Ayan. So, ito yung pagkain ko today, mga kigwahers. Ayan, kain tayo. So, nakahugas ako ng kamay, mga kigwahers, kanina. So, magkakamay ako, mga kigwahers, okay? Kain tayo? So, bibili sana ako ng beef loaf ba? Ayan. Wala akong makita yung meatloaf. Yung sardinas, wala doon. Not available. Tapos, yung udong at miswa, wala. Kaya yung binili ko, corned beef, at saka Energin, and coconut fresh water, coconut juice. Ayan. Kamatis. Pwede butod. Yung cherry tomato is
Manamis-namis. Masarap to pag may dried fish ka or bulad. Ang sarap, di ba? Pasensya sa ingay kasi naglalaba ako mga kigwahers. So, time check, it is now 10 in the morning. So, ito yung aking breakfast / lunch. Tomato. Gusto kong kumuha ng alamang or hipon mga kigwahers kasi gusto kong maalat-alat. Teka lang. So, yung alamang ko mga kigwahers, konti na lang, paubos na siya. Ayan. I think more than 2 months ko itong naubos mga kigwahers. Ayan, tingnan nyo. O, diba? Tapos ito yung suka dito mga kigwahers, vinegar. So, ayan. Para may kaunting alat. Kasi, alam nyo ba, pag may maalat-alat yung appetizer ba? Kunti na lang talaga. Ay, nalaglagan pa. Ayan, makita nyo ba? Ayan. Tapos lagyan natin ng vinegar. Kunti lang. Ayan. Ay, diba? Meron na tayong yung ating mixture. Maklaro ba? So, kain tayo again. Masim-masim. Kain tayo. Alam niyo ba, itong corned beef na to, hindi kami maka-afford nito mga kigwahers. Kasi sobrang mahal para sa amin yung 20 plus. Sobrang mahal to. Nung mga kabataan ko mga kigwahers, hindi kami maka-afford ng corned beef. Hindi nga kami maka-afford ng sardinas. Ito pa bang corned beef mga kigwahers? Kaya bihira lang kami nakakain ng corned beef sa amin. Yung sa probinsya, yung madali-dali namin na makakain mga kigwahers is ginamos, bulad, tapos asin. Yung kanin, lagyan mo ng tubig at saka asin. Okay na mga kigwahers, pagkain na namin yun. Tapos, ano pa ba? Yung madali-dali namin kakainin yung mga duma o mga root crops. Yung kamote, saging, balanghoy. Ayan. Mahirap na masaya. But through experience, mga kigwahers, dyan ka matuto, diba, sa mga experience natin. Kaya magpursige tayo, magtrabaho tayo para sa ating kinabukasan. Kasi kung wala din tayong trabaho mga kigwahers, hindi natin mabibili yung ating gusto, yung mga pagkain na ating gusto. Halimbawa na lang. Diba? Yun. Kaya naisip ko talaga nung lumaki ako, nung 16 years old ako mga kigwahers, pumunta ako ng Cebu para magtrabaho talaga mga kigwahers, para maahon ko sa hirap yung pamilya ko mga kigwahers. Hindi ko hinahangad yung kayamanan mga kigwahers. Yung akin lang ba na mabili ko yung mga pagkain na gusto kong bilhin, yung gusto kong kakainin mga kigwahers. Kasi na-experience ko na na hindi kami maka-afford ng corned beef. O diba? Hindi kami maka-afford ng yung itlog,
yung buwanang dala ko na napkin, hindi kami maka-afford mga kigwars kasi walang-wala talaga mga kigwars. Yung trabaho ng papa ko is magsasaka, di ba? So, hindi sapat yung sahod ng papa ko sa amin mga kigwars kasi nag-aaral kami, di ba? Nag-aaral kami ng elementary high school, pero hindi naman kamahalan yung bayarin ng school, di ba? Pero yung mga gastos sa mga pagkain, sa mga pamasahe, yun, di ba, ang hirap na. Hindi sapat talaga mga kigwars. Kaya after kong graduate sa high school mga kigwars, pumunta talaga ako ng Cebu mga kigwars. Nanimpalad, ano ba yung nanimpalad? Basta ano ba yung nanimpalad mga kigwars sa Tagalog? Yung comment down below mga kigwars yung nanimpalad. Yun, pumunta ako talaga sa Cebu mga kigwars, yun. Tapos little by little, yun, nakatrabaho ako. May mga part-time akong mga sideline na ginagawa ko doon sa Cebu mga kigwars. Ayan. Tapos, nag-audition ako sa radio station. Tapos, alam niyo ba, nag-audition ako sa radio station mga kigwars. And then, sinama ako sa cast ng drama mga kigwars, yung kanta drama sa Channel 47. So, kontrabida yung role ko doon mga kigwars. Natsukashi. I just remember now. Oo. Yun yung life ko doon sa Cebu mga kigwars. Tapos nagtadrama kami sa mga entablado mga kigwars, yung mga fiesta doon sa Cebu. Marami akong napuntahan ng mga kigwars. Punta kami ng Alcoy, Pulapo, nagdrama kami. Tapos nandun din sa TV mga kigwars. Kontrabida yung role ko doon mga kigwars. Ayan. Yun, share ko lang. Yun yung experience ko mga kigwars. Marami pa akong experience sa amin mga kigwars. Yun. Kaya, kahit anong hirap mga kigwars, trinay ko mga kigwars para makaipon mga kigwars. Yung andun pa ako sa Cebu mga kigwars, nagpapadala pa talaga ako ng pera mga kigwars kasi alam ko yung hirap ng pamilya ko doon mga kigwars. Kahit hindi ka lakihan yung kita ko mga kigwars, pinapadala ko talaga doon sa mama ko kasi alam ko yung hirap mga kigwars. Alam ko yung gutom mga kigwars. Alam ko yun, na-experience ko yun mga kigwars. Grabe. Kaya, kahit anong trabaho doon sa Cebu mga kigwars, trinay ko talaga para makaipon. Tapos ayun, kaya hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi inuna ko yung pamilya ko. Yun. Ang sarap. Kuya Butod. Ano pa ba? Alam niyo ba mga kigwars, kahit anong pagsubok na darating sa ating buhay, laban lang tayo mga kigwars kasi walang problema na hindi masusolusyonan. Yun. Of course, tao lang tayo, nahihirapan, nai-stress. Pero, go lang tayo talaga mga kigwars. Kuha muna ako ng kanin. Ito lang. So, ang sarap kumain mga kigwars kapag kausap ko kayo. Ayan, chika-chika sa aking yung nakaraan ko doon sa Pinas mga kigwars, yung mga experiences ko. Ang sarap, no? Ang sarap. So, ayan, ito yung aking tinira kanina, yung before ko lagyan ng itlog yung corned beef. So, yun yung buhay ko doon sa Cebu mga kigwars. Marami pa akong experience pero not all yung isi-share ko mga kigwars kasi ang haba na siguro ng ating video, di ba? Yun. So, nakadalawa ako ng rice mga kigwars. Pag Pinoy talaga yung ating ulam mga kigwars, grabe yung kain ko purya buyag. Sarap purya butod. So I think nag-audition ako before mga 18 years old, no? I think 19 years old yung nag-audition ko mga kigwars sa radio station. Alam niyo ba? Pag meron na kaming shooting mga kigwars, yung drama ba, yung isushoot na namin, I'm very happy and excited mga kigwars kasi nakasama ko yung mga nakikita sa TV mga kigwars, yung mga Bisaya actor and actresses. Ayan, sobrang happy ko. Tapos, yung magdadrama kami doon sa entablado mga kigwars. I'm so excited and happy talaga mga kigwars kasi makakasama ko yung mga banggiitan na mga radio actor and actresses mga kigwars. Alam nyo ba, very fun ako. Alam nyo ba, yung radio namin before sa bukid pa kami mga kigwars, hindi namin ma-afford yung battery, di ba?
Kasi mahal yung battery noon mga kigwires sa amin. So pinupukpok namin yung battery mga kigwires. Tapos yung may silver na ano, yung ginaganito namin, pinapataas namin yung silver para parang antina niya. Tapos pinupukpok namin yung battery para consume talaga yung ano ba, yung energy doon sa battery para makapaminaw kami ng radio mga kigwires. Kasi paborito namin yung ano, yung istasyon yun mga kigwires. Hindi ko na babangkitin, baka bawal. Yun, tapos ginaganito namin yung tinga namin sa area ng radio mga kigwires para ma-hear talaga namin ba? Ano ba yung ma-hear sa Tagalog? Madunggan talaga namin yung ano mga kigwires, yung kanilang mga boses sa radio mga kigwires. Ayan, yun, napakasarap na mga experience mga kigwires, di ba? Hindi ko talaga malilimutan yung mga experience ko doon mga kigwires. Grabe. Yung nandun pa kami sa bukid, sa probinsya namin, yung pumunta ako ng Cebu. Grabe yung mga experience ko mga kigwires. Napakasarap. Kapag i-remember mo, napakaganda. Yun. So ayan, kain muna ako mga kigwires. Oh, next time na naman tayo mag-chika mga kigwires about sa experience ko, okay? Kasi yung ating vlog for today is sit down video, kaya chika tayo mga kigwires. Na-miss ko to yung chika natin mga kigwires ba? Kasi very rare case na magsi-sit down video ako mga kigwires. Yun lang. So, dito na lang natin itapos yung video ko mga kigwires. Kapag magsisit down video na naman ako, magchika naman tayo sa experience, sa mga life experiences ko mga kigwires, aking kinabuhi, okay? So, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aming channel. Thank you so much. Sa hindi pa o sa wala pa nakasubscribe, please do subscribe, hit notification bell para updated kayo sa aking next video na i-upload. Arigatou gozaimasu. Have a nice day, everyone. Mwah.